May mensahe ka ba kay Pangulong Bongbong sa gitna ng mga manumalyang kontrobersyang ito, sir? Ang masasabi ko sa kanya, dapat matuto siyang magsalita ng isang salita lang. Very important yung credibility. Pag bawalan ka ng credibility, wala nang maniniwala sa'yo. Kung iba-ibang sinasabi mo, wala nang maniniwala sa'yo. Kaya ako, hindi ako naniniwala. So, ibig sabihin, weak president for you? Weak president? Dahil hindi yan na-implement ang batas eh. May dapat managot, pero makukulong ay tao. May pera lahat yan. Ang mga may pera, hindi nakukulong. So kumbaga, joke lang ba yung ginagawang hearing natin? Kung ganito yung mangyayari, wala pa lang mapukulong? Wala. Sa akin, sa tingin ko, walang mangyayari dyan sa mga investigation. Dapat, pagka kinasuhan ng tao, kagaya sa Amerika, pag dinimanda nila, umaamin agad, humihingi na ng lesser offense. Dito sa atin, walang nakaparking lang ang kaso. Ako mismo, nasubukan ko na eh. Ang dami kong pinag na kaso, nakaparking karamihan. Walang nangyayari. Sir, ano po masasabi nyo? Naglabas ng resolusyon ng Congress na pinupuri si Martin Romualdez. May resolusyon po ang Congress ngayon. Pinupuri si Martin Romualdez. Naniniwala ka ba? Eh, galing po sa kanila yun eh. Kaya, ano po masasabi nyo? kaya nga sinabi ko naman kanina, 10 beses sila palitan ng speaker. Sila pa rin. Walang pagbabago. Sir, kaya kinuha lang si Buji dahil mabait yun. Para kunyari mabait. Pero kailangan sumunod siya. Para tanggal gusto nila. Gov, sorry to push the question. Tinotolerate ni Pangulong Bongbong Marcos ang katiwalian sa gobyerno? Alam niya yan eh. Bakit ngayon lang nagsalita? Sir, may mensahe ka ba kay Pangulong Bongbong sa gitna ng mga manumalyang kontrobersyang ito, sir? Ang masasabi ko sa kanya, dapat matuto siyang magsalita ng isang salita lang. Very important yung credibility. Pag bawalan ka ng credibility, wala nang maniniwala sa'yo. Kung iba-ibang sinasabi mo, wala nang maniniwala sa'yo. Kaya ako, hindi ako naniniwala. So, ibig sabihin, weak president for you? Weak president? Dahil hindi yan na-implement ang batas eh. Ano siya? 3 taon na siya. Bakit ngayon lang yan ang puna yan eh? Ang budget siya unang titingin. Siya nagpapa-implement sa Senate at Congress. Dapat alam niya yan, hindi niya alam. Mahirap ang presidente, hindi niya alam. So, Gov, pabor po ba kayo na manatili sa pwesto si Pangulong Bongbong kung mapapakulong niya po lahat ng mapatunayang corrupt? Pabor po ba kayo na manatiling Pangulo si BBM kung mapapakulong niya lahat po ng mapapatunayang corrupt? Patunayan niya, pero palagay ko hindi niya magagawa. Paano niya makukulong ang pinsan niya? Pakulong mo muna kung mapakulong niya. Maniwala tayo. At kung sakali pong pakinggan ni Pangulong Bongbong yung panawagan nyo na bumaba rin po siya bilang Pangulo, sino po ang nakikita nyong papalit para mag-lead po ng ating bansa? Ako, wala akong nakikita. Dapat mamuno sa atin walang interest sa pera. Karamihan ang downfall ng mga leaders natin is greediness. Hindi sila nakukontento. So kung magiging agaran nga po yung pagpapababa sa Pangulo, ano pong mangyayari sa ating bansa? Kailangan mag-meeting, hindi lang isa. Mag-meeting ang mga military, police, officials, religious organizations. Marami naman matitinong Pilipino. Include mo yung mga negosyante na hindi rin corrupt. So parang sinasabi niyo po, ang magiging papalit kay Pangulong Bongbong ay yung ihahalal ng bayan. Mag-usap muna lahat para palitan natin ang kutse, kumbaga sa kutse. Dahil ang Pilipinas, parang ang administrasyon nila parang kutse yan, mas anong repair, mas overhaul mo, ganun pa rin. Ginaandar. Last na lang po, hindi lang ipilit pa.
Mensahe nyo naman po kay Martin Romualdez. Well, wala akong masabi dyan dahil kaibigan ko yan. So, bahala sila sa nila. Sir, kaibigan nyo, pero naniniwala pa kayo na nasa likod din siya ng katiwalian ng mga anomalyang ito? Flood control projects. Ano sabi nun? Hindi, sir. Mas tinatanong ko po kayo, baka magandang manggaling sa inyo po. Naniniwala po. Naniniwala po ba kayo, sir, na siya ang nasa likod ng mga anomalyang proyekto katiwalian? Naniniwala ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung Gob, live po tayo sa DCRH sa Worldwide. Gob, yung suporta nyo po kay Pangulong na BBM, inurong nyo na, inatras nyo na. Ano po ang... wala na, pati mga lumang mga loyalist, matras na lahat. Nabudol kami lahat. Gaano nagsimula, Gob, yung pag-atras po ninyo sa Pangulong BBM? Paghahamon niya sa China. China, laking tulong sa atin ang China. Kaibigan natin ang China. Kapitbahay natin. Walang ibang tutulong kundi sila. Wala tayong laban dyan. Ba't niya hamunin? Damay tayo lahat dyan pag ginero tayo. Nabanggit niyo po kanina, Gob, na yung unang iimbestigahan ng yung kanyang lugar doon sa Ilocos Norte, kung sa mga anomalya. Ano po ang observation niyo po dito? Kung ano? Yung sabi mo kanina, una imbestigahan yung Ilocos Norte. Bakit? Eh, siya ang Pangulo eh. Siya nagsabi na may may katiwalian, flood control. Eh yung mga nauhuli ngayon na may ghost project at may katiwalian, sila rin ang contractor nila eh. So ibig sabihin, kilala nila. Bakit na-tolerate yan? At haba, nabagit nyo kanina yung sa Bicol region, sino po ba ang nando doon? Ang boss na talagang sangkot doon. Sabi ko, hindi doon siya lang congressman, ewan ko paano lang puntaron, tagaroon ba o basta siya ang congressman doon. Okay, last on my part, ano po ang panawagan nyo ngayon sa taong bayan? Nananawagan po ako ng katahimikan na revolusyon para sa kinabukasan ng mga kabataan. Mga politician, this is not the time na mag-ambisyon sila. Ngayon alam na nila na buwabagsak itong barko ni BBM, nag-uunahan na sila. Huwag muna, inantayin natin, tapos i-involve natin lahat. Yung majority, kaya sinabi ko kanina, the military, police, religious organization, mga negosyanteng Pilipino. Marami naman magaling na Pilipino. So magtanong muna tayo. Hindi yung pabigla-bigla tayo magpalit tapos marapin. So wala, no political colors? Yung walang political color. Okay, thank you very much.